stay together, we fight for each other, we defend each other. So, walang iwanan. Nako. Yung ano doon. So, pagka merong isa sa atin na FGF member, ang tinarantado nitong mga walang yang politiko na to, kabutin nyo lang sa amin at babanatan natin. Kung kailangan mag-declare tayo ng isang malawakan na people's revolution, Nako. gagawin natin. Sino pa kayo sa politika? Sino pa kayo? Nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw nyo eh. No? Bilang na kayong araw nyo. May marami pa akong gusto sabihin eh. So, pag nandun pa rin yung mga ayuda nyo, mga animal kayong magnanakaw kayo. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Di bale, matatapos din kayo. Delikado na kayo, delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Tutusok-tusokin namin kayo. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Kahit sagutin nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na. Wala nang magagawa yun. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. Na, amay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Isa lang, hindi mo mayaalis na maring may mag-isip pa din. Oo. Uy, maano ka lang dyan. Yung mga ganun ba? Ganon, opo. Ang totoo nga kung may nabalitaan ako, iba may kani-kanya din delegasyon. May mga nag-rent din po ng bus, mga sasakyan galing sa probinsya at sapagkat narinig nila, open naman ito sa lahat, ay magpapadala po ng delegasyon. Pero po na walang ano yan, walang halong politika. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Grabe, no? Oo. Nagtataka tayo, bakit nawala ang pangalan ni Ate Nene Bacalla? Sa ballot box. Ballot box ba o ballot, ano ba tawag dito? Parang ano balota. Oo. Balot. Diba yung balot? Sample balot ito eh. Na kung saan ka magtitik. Ngayon, nagulat na lang, biglang na wala yung pangalan ni Ate Nene. Ito namang mga Comelec. Kung na-imprinta na, kung kailan na-imprinta na, doon lang sila nagsalita. Aba, unfair yan. Hindi maganda yan. Magkano ba? Sabi ni Aling Chess. Magkano ba? Oo, bakit hindi sa unang-una pa lang, hindi nyo sinabi? At paano nyo naman nalaman na hindi naman nakarehistro si Ate Nene sa distrito niya? Taga doon ba kayo? Magaling din ano? Ganyan. Ganyan talaga kayo katindi. Bakit kaya nyo manipulahin yung mga ganyang bagay? Magkano? Sabi na Aling Test dito. Sobra na kayo. Paano kung balikan kayo ng mga tao na asar din sa inyo? Di umano? Pati kayo nakikialam kayo eh. Natulugan yung malakas si Ate Nene sa Leyte. Ginagawa nyo ng manipula. Itong mga tao ito dapat yung mga hindi binibigyan ng pwesto. Iba ho yung mga nasa utak nitong mga ito. Diba? Ang tao gusto pagbabago. Sawa na ho sa mga dorobo. Tapos kayong mga binigyan lang kayo ng pwesto eh. Natakot naman kayo sa kung sino yung magkano nga? Miyo, pasok natin to. Nakakarindi. Alam nyo, nakakarindi yung mga gantong mga pangyayari. Itong mga hindi mo masabi kung ano talaga ang kulay at itong pagkatao nito. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Sana matapos na ang karir nito mga ito. No? Matapos na yung at mapalitan na rin ng kung sino man yung mananalo. Dahil pag ito, mga ito, lahat, marami. Alam mo yung mga mayor na malalakas at alam nilang tatalo dito sa mga tao nila, nadi-disqualified. Ewan ko, Chigadore, kwenta mo. Ito ang sample ballot printed na inilabas para sa Tacloban City. Kapansin-pansin,
na wala ang kalaban ni Martin Romualdez at tanging si Romualdez na lamang ang nasa listahan. Anyari, nawala ang pangalan ni Romilda Nene Bacale na siyang makakalaban ni Martin Romualdez sa 1st District ng Tacloban, Leyte. Dinisqualify ng COMELEC kaya't nanggagalaiti sa galit si Attorney Vic Rodriguez dahil nga wala ang pangalan ni Romilda Nene Bacale sa listahan para sa pagkakongresista laban kay Martin Romualdez. Ayon kay Nene Bacale, siya daw ay dinisqualify ng COMELEC basta-basta na lamang niyang nalaman ito. At ito pa ang nakakagulat. Hindi man lang siya na-notify ng COMELEC. Ayon pa nga kay Attorney Vic Rodriguez, ay tila bastusan na ang ginagawa ng COMELEC na ito. Hindi nga kasi binigyan ng notice itong si Nene Bacale ng COMELEC. Walang due process. Kailan nga daw hindi marunong lumaban ng malinis at patas ang buwayang ito. Basta-basta na lamang tinanggal bilang opisyal na kandidato para sa kongresista itong si Nene Bacale. Why naman ganoon, tambalos-los? Ramdam mo na ba kasi na ikaw ay talagang matatalo sa 2025? Sigurado, mga kasama. Sigurado na tayo may paglalagyan ito eh. Kaya talagang ginusto niya ma-disqualify. Ganon din yung nangyari ng mga ilang taon na nakalipas, di ba? Ganyan sistema. Pero mga ito, nung nasa milek-milek na yan, ganon din, nagpapagamit din sila di umano. Ibang klase. Harap-harapan, ha? Sabi, hindi na notify, walang sinabi sa kanya kung anong reason, ano ang pagkakamali, ha? Kung meron man siyang nalabag para ma-disqualify siya. Walang ganon eh. Iniprinta yung sample ballot at wala yung pangalan. Matindi! Ibang klase, grabe. Ganyan katindi ang pambababoy sa mga taong bayan. Hawak na talaga nila lahat. Tama nga ang mga sinabi ni Vice President Sara na tuwing eleksyon nananalo ito kasi walang kalaban dahil binayaran di umano o tinakot o tinanggal ang walang kaalam-alam. Alam niya kasing matatalo siya at ayaw niyang mapahiya at for sure may milyon-milyon yan nakatapat para i-disqualify kuno si Nene Bacale. Huwag dapat pumayag ang mga taga 1st District ng Leyte. Tama si VP, di talagang mananalo si Tamba sa contest kaya gagawin ng lahat gamit ang pera ng Pilipinas. So sad. Luto na yan sa Leyte. Ang gagawin dyan, maglalagay sila ng balota na walang name ng kalaban ni Tamba. Tapos kapag hindi bumoto sa congresswoman o man, ang botante ay ayos lang sa side nila Tamba. Kasi lahat ng loyal kay Tamba ay may nakaredy ng balota na kumpleto ang mga kandidato, kaya mananalo pa rin si Tamba. Narito ang pagkisiwalat ni Attorney Vic Rodriguez sa pagkakatanggal ni Romilda Nene Bacale sa listahan para sa kongresista na makakalaban ni Martin Romualdez na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Ano to mga lods? Takot na ba? Threaten ka na ba? Tambaluslos? Example, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Agoy! Siya raw po ay disqualified at nalaman na niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez.
hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa, tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ano, takot ka, tambaluslos? Takot ka? Ha! No? Grabe, no? Ibang klase. Harap-harapan ho ito eh. Kagaya na sinabi ni Atty. Vic, Senador Vic Rodriguez, ibang klase ho ang ginagawa. Oo. Para lang ho manalo, gagawa ng isang katarantaduhan o isang anomalya. Sipin nyo, ilang beses na ho ginagawa yan na walang kalaban. Kasi, natatakot siya. Ang lakas ho ni Ate Nene. Kahit sa Maynila, ugong na ugong ang pangalan niya eh. Diba? Tapos, malalaman mo lang sa isang iglap, walang paliwanag ni Haniho, wala silang binigay na. Pero, nung nag-file siya ng candidacy, andun, sa listahan. Nung nag-print na ng sample ballot, ayan na, biglang nag-disappear. Magkano? Nakakagigil kayo. Lalong-lalo na yung mga, yan, yung kung sino yung nakaupo dyan sa COMELEC. Pati ba naman dyan dinadala mo yung mga ganyang bagay? Kala ko sa kamara lang meron. Pati pala dyan, usapang nako. Kaya galit na galit. Bakit nagtataka rin tayo? Bakit itong mama na ito, iba yung tono? Bakit siya nagsasalita patungkol sa politika? Ano yung interest nito? O itong mama na ito. Bakit? Hinihimok niya ang taong bayan. Dapat hindi kayo nakikialam sa politika. Dapat nga taong bayan ang poprotektahan nyo eh. Tapos sabi mo, publiko, hinikayat ng liderato na bumoto ng tama para matuwid ang direksyon ng bansa. Para matuwid, sa tingin nyo, itong binalita na ito na nawala yung pangalan ni Ate Nene sa sample ballot. Sa tingin nyo, tama pa yan? Sige nga, paliwanag mo kuya. Paliwanag mo sa taong bayan. Baka mabuka dito ng mga taong bayan. O sige, tuloy mo rito. Mabubu ito for sure eh. Kasi, isipin nyo hihikayatin mo, hindi ka naman politiko. Ano ang kinalaman mo sa politiko? Diba? Dapat, ang bantay nyo, sovereignty ng bansa. Politiko, yung pinag-uusasabi mo dyan. O, tuloy. Ito lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. No? Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Kuya, paano yung boto sa Leyte? Paano yung gustong bumoto kay Ate Nene? Ano mangyayari doon? Yan ang tanong natin kababayan. Di ba? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, sa nakikita namin, kuya, parang mali ata yung nangyayari ngayon. Di ba? Di ba? Sa tingin mo, kuya, tama ba yung nangyayari ngayon? Tama na. Nandito na lang namin mas maganda pa to kausap. Mas maganda pa to magbalita. Para sa akin lang mas okay to si Captain Dado pagdating sa mga usapin na ganyan. Di ba? Kasi kung hindi ka naman politician at mananawagan ka, ano yung intention mo? Di ba? Ang dapat gawin nyo, bantayan nyo. Yung mga, pagdating sa eleksyon, yun ang bantayan nyo. Hindi yung, dapat sinabi mo, okay, ganito. Kami po ay hindi nangingilam sa politika. Kami po ay pumapagitna lamang. Kami po ay magmamatsyag sa mangyayaring pandadaya o dayaan. Ganun. Hindi. Gawin mo sana, kuya. Dapat neutral lang. Okay na yun. Tama na yun. Wala naman tayo sinabing masama, di ba? Tuloy.
Ito kay Kapdado, mas maganda pa itong pag-usapan kung ano yung mga bagay-bagay na sasabihin niya dito. Tuloy mo, Kapdado. Talagang galit na galit ang mga kababayan natin na nakakausap natin. Nako, yan na. So, yun. We stay together. We fight for each other. We defend each other. So, walang iwanan. Nako. Yung ano doon. So, pagka merong isa sa atin na FGF member ang tinarantado nitong mga walang yang politiko na to, kabuti nyo lang sa amin at babanatan natin. Kung kinakailangan mag-declare tayo ng isang malawakan na people's revolution, gagawin natin. Sinong lalaban? Dami natin eh. So yun yung dun lumilitaw ngayon, kaya marami na sumasanib. Kasi yung sovereign will ng tao, pwedeng ipatupad, pwedeng masunod. Kaya kahit sino pa kayo sa politika, sino pa kayo, nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw nyo eh. No? Bilang na kayong araw nyo. May marami pa akong gusto sabihin eh. So pangalawa na panggalingan ng hudyat. Nakalimutan ko. Maingay kasi. Yung pangalawa na panggagalingan ng hudyat ay pagka may nangyari na hindi tama. Kunyari, may nagra-rally. May INC rally. O kaya may rally ng mga tao, kababayan natin. Regardless kung ano yung side nila. Pagka tinarantado at binanatan, hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their freedom of expression. Now that we are here, FGF, kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, you are facing the threat or the challenge of obsolescence na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Walang asahan. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986, 83 to 86. Nang wala na, ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na AP tsaka PNP. Abusado. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM para mabago. Wala nga yung RAM. Wala. Kaya nga sinasabi ko, AFP, PNP, sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama, sa tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at pumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama at para ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw, ay hindi kayo kumikilos, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP tsaka sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga nila, we are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Walang niya yan. Kung kumilis kasi kayo noon, AFP, PNP, at di kayo nagpagamit kay Tambaluslos, o kung kanino man, hindi nawala yung ginto. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbilan ng ginto? Ilan pa natitirang ginto? Hindi nawala yung PhilHealth na 60 billion. Naharang na Supreme Court, 90 billion yung transfer, naharang yung 30, yung 29.9 billion, 60 billion na ilipat na. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Ayun, nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik ng Supreme Court. Ang tanong, nasa na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yon, ibabalik sa PhilHealth? Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Tapos yung budget natin, 4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin ngayon, 6.375 trillion for 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga
Mga bopol kayo sa mathematics. Alam nyo nang may utang. Alam nyo na nagdedelikado buong mundo. Nagkakaroon ng krisis sa buong mundo. And here you are, babanatan nyo ng 6.375 budget na kung pinirmahan, kung ano binito, wala pang kakwenta-kwenta, tapos zero budget pa rin ng PhilHealth, tapos kayo, nandun pa rin yung mga ayuda nyo. Mga animal kayong magnanakaw kayo. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Di bale, matatapos din kayo. Delikado na kayo, delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Tutusok-tusokin namin kayo. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Kahit sagutin nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na. Wala na magagawa yun. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. Amay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Mamamatay kayo ng habang buhay na hindi man kayo patayin sa death penalty, no? Sa pagnanakaw niyong ginawa. Sa paglapastangan ninyo sa konstitusyon ng taong bayan. Sa pag-happy ninyo mga kababayan. Mamamatay kayo sa hirap. Sa sobrang hirap. Imagine yung for life kang pahirapan. Ay, nako, kayo lahat, congressman, yari kayo. Patay kayo. No? Galit kami. Galit ang taong bayan. Tagapagsalita lang ako, isa lang ako. Kung 40 milyones kami sa FGF, madagdagan pa yan. 119 million Pilipinos, madagdagan yan. 40 million kunwari. Kami, isa lang ako, boses lang ako. Si Metran, isa lang yan. Marami talagang galit na galit. So, kung mayroong mangyari na hindi tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP sa hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Na? Kung gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng umiral ang mali. Hindi pwede. Period. Hindi pwede. Walang diskusyon. Taong bayan ang masusunod. Abla-abla kayo na nga nagdakaw, kayo pa yung maraming cheche, boreche, kayo pa yung may katwiran. Maggago. Animal kayo. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik, kayong mga Pilipino na takot. Duwag na duwag, kaya nagkakaganyan ang bansa natin. Kasi inayaan nyo eh. Ngayon, nagsalita kami, nag-ingay kami. Ayan, dumami kami. Kung gusto nyo, doon kayo sa kabila. Sa kabilang bakod. Doon kayo. You fight for your bangag na presidente. You fight for the drug pushers, drug addicts. You fight for the communists. You fight for the plunderer. Para magkaalaman na tayo. Abante kami, abante ang Pilipinas. Iiwanan namin yung mga tarantado. Ibabao namin. Sa limot. May ads lang, ha? Ads. Ibabaw namin sa limot. Yun ako. Kayo pa galit? Kayo pa may katwiran? Binibira ninyo yung nagrereklamo, yung gustong ituwid ang Pilipinas, titirahin ninyo. Samantalang yung mga nagnanakaw, hayop kayo, pati kayo mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo, lahat kayo, para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Hindi pwede yung ganyan na ang Pilipinas nalulubog lalo sa kumunoy dahil sa iilan lang na mga kababayan natin. Kaya kayo mga kababayan, it's up to you. It's up to you. Ayan mga samahan, narinig nyo yung mensahe ni Kapitan Dado. No? At samantala, ito mas maganda. Kung ano yung sasabihin dito kasi baka magamit sa pamumulitika eh. O kasi merong mga ibang politician di umano na parang
parang aaten ng peaceful rally. So, ang panawagan nito, huwag gamitin sa politika. Ito ay hindi panahon ng pamumulitika. Pero, kung sino nagbanggit niyan, ito, panoorin nyo. Para mas maliwanag sa maliwanag, tama nga naman itong si Senador Marcoleta. Huwag niyong gagamitin sa politika itong ginagawang peaceful rally ng INC. O ito, pasok. Din po ng mga pictures sa atin ko marami na palang mga local government units ngayon ang nagpahayag ng kanila pong pagsuporta rin ko yung pakikiisa nila sa gagawin pong peace rally, national peace rally sa iba't ibang mga lugar. No, pero dapat liwanagin natin dyan na ito ay walang kinalaman ng politika rito. Hindi political rally ito. Baka mamaya, hindi naman natin sinasabi na baka samantalahin nila sapagkat malaking rally ito. Baka akala nila kung nandun sila ay, ayun na nga, parang additional points sa kanila sapagkat alam mo, election year ito. Baka maging pokey points daw nila, no? Sana wag yun ang maging unang kadahilanan kaya sila nandun. Opo. Yung magpakitang gilas. Wag na yung ganon. Siguro wag na lang silang kung pumunta man sila halimbawa, kakaway nila siguro. Huwag nang magpakilalay sila si ganito at saka si ganon siguro. Opo. Kasi mga ordinaryong damit lang ang gagamitin. Opo. Ang iba naman kasi kung talagang, kumbaga, ang pahayag nila na pakikisa sapagkat talagang ang panahon magkaroon talaga dapat ng kapayapaan kong. Gaya din po ng national rallying ito. Oo nga, pero ang sinasabi ko, kasi nga, ang nagiging problema doon, kung paano mo i-isolate yung kanyang pagiging politiko. Tama kayo. Kasi ipinagpauna natin, ito po ay walang politika rito. Ngayon, kung halimbawa yung liga ng mga barangay ay dumating doon, para baka mahaluan ng politika yung kanilang, bagamat ang intensyon nila ay hindi, kundi pakikipagkaisa lang. Hindi mo mayaalis na maring may mag-isip pa din. Maano ka lang dyan. Yung mga ganun ba? Ganon, opo. Ang totoo nga kung may nabalitaan ako, iba may kani-kanya din delegasyon. May mga nag-rent din po ng bus, mga sasakyan galing sa probinsya at sapagkat narinig nila open naman ito sa lahat, ay magpapadala po ng delegasyon. Maliwanag po na walang walang halong politika. Yun, pag sinabing walang halong politika, kahit politiko kayo, basta dyan lang po kayo. Cool lang kayo, gano'n. Opo. At dapat malinaw din sa kanila, ang layunin po. Baka mamaya merong minawagayway na bandera na kami po ay nasa liga ng mga barangay ng San Pablo, Laguna. Mga ganun. Wala pong wala ganun, di ba? Kasi makikita mo na yung politika pag meron ng mga ibinawagayway na mga kung ano mang bandera dyan. O kaya pangalan ng politiko, no? Oo. Halimbawa, winawagayway ganyan. Kung ako po kumakandidato ng ganito kanya, winawagayway niya. Nelson Lubao, Jenso Barjaga, iboto sa ganito, sa ganyan. Wala pong ganon. Walang ganon. Iwasan natin yung mga ganon na maaring mapuna tayo na kaya lang tayo dumaluron ay para sa ating pansarili. Ayun. Ang sinasabi natin sa rallying ito, tayo'y nandyan hindi para sa atin. Kundi sa pangbuong interes ng ating bansa. Para sa kapayapaan ng ating bansa. Opo. Kasi baka nakalagay na, delegasyon mula sa lalawigan ng Tarlac, delegasyon mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang nagkakaisang mga ganito ng ganitong lalawigan, pagkatapos meron silang bandera, nagpakuha sila ng pagkatapos at saka ngayon kumukuha ng video, wag sanang ganun. Huwag po rin yung gagamitin yung okasyon na ito sa pansariling pamumulitika. Ayun. Hanggang maaari, may iwasan nila maganda yung may paliwanag natin ganun. Baka kala nila, libreng-libreng gawin ng ganun. Ayun. Tama-tama itong viral post na ito, Kong. Basahin ko lang, Ito yung viral post ngayon. Hindi natin sinasabing walang bandera na. O kung nagbandera, sinasabi niya kami po ay nagkakaisa. Walang problema. Basta palaging ganun ang sentimiento. Unahin ng kapayapaan ng bansa. Ganun, di ba? Oo, ganun. May dala akong placard. Ako, Jenso Barjaga, iwasan ng bangayan. Di ba? Iwasan ng awayan. Pwede. Unahin ng bayan. Basta nakabatay dun sa hinahangad natin na pambansang kapayapaan. Huwag awayan, kundi dapat ay unahin ng bayan, mga ganyan. Pero kung nagwagayway ka, ako po si kandidato number ganito, wala yata yun. Hindi ko pwede yan. Lagay yun ang kandidato. Sa ganang mamamayan siguro. Di ba? Sa ganang mamamayan tayo, pwede. Kaya nga tama-tama kung itong viral post na ito. Babasahin ko lang. Sige po. Kung gusto nyo mag-rally at iba layo ninyo, huwag kayong sumabay.
mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay National Rally for Peace para sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano paman. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Wala pong ganong agenda. Yan. Yan po ay sabi ni Jen Subarjag. Ako ba yan? Viral post ko ha? Tama naman. Kasi at least malinaw, di ba? Ganun pala. Baka kasi magka-misunderstood misunderstanding pala. Kaya natin ipinapaliwanag. Opo. Lahat po ng magpapakita doon o anumang aksyon ang gusto nyong isangkot doon o itulong sa ngalan ng pakikipagkaisa sa kapayapaan ng ating bansa, huwag pong hahaluan ng iba. Ayun, Alam naman po ninyo yung subject matter ay yung ating pinakamimithi na maiparamdam natin ang pagnanais ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na ma-achieve natin ang pambansang pagkakaisa at kapayapaan. Ayun. Ayan mga kasama, malinaw sa malinaw sa tubig mineral water na kung kayo ay mamumulitika at kayo ay magsasama na sandamakmak para gamitin ang peaceful rally ng INC, wag na hunyo ituloy. At wag kayo magdadala ng placard gaya na sinabi ni Senador Marcoleta na nakapangalan sa inyo at numerong ganito, ay malabo ho kayo. Dahil pangit ho sa gagawing ganyan tapos mamumulitika lang kayo, hindi ho makatuwiran. Lahat naman ho ay pwedeng makasama, lalong-lalo na sa Lunes daw po ay walang dineklara na ho na tingnan natin parang dineklara na walang pasok. Tingnan natin. Ito ayos sa balita Saan walang pasok? Sa Manila at Pasay. Ayan. Doon sa mga gustong sumama, yan na po, libre na kayo. Wala nga pasok ito, paliwanag dito. Bakit walang pasok? Yan. Walang pasok ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa lungsod ng Pasay at Maynila sa Lunes. Ito po ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Si Eden Santos sa Balitang Yan. Kinansela ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pasay City at Maynila sa Lunes, Enero at 13. Sa harap ito ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na isasagawa sa Quirino Grandstand sa Maynila. Una rito, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi magdedeklara ng holiday ang administrasyon sa January 13. Pag malaking rally, hindi ka kailangan mag-declare ng holiday. Mas maraming tao doon. Sa inilabas na Memorandum Circular number 76 na nilagdaan. Ano nangyari? Ayan, tuloy. Ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang January 10, 2025 ay idiniklara na walang pasok sa mga ahensya ng gobyerno sa nasabing mga lungsod. Gayunpaman, ang mga ahensya na naghahatid ng mga pangunahing serbisyo gaya ng pangkalusugan, pagtugon sa mga sakuna at kalamidad at ang pagganap ng iba pang mahalagang serbisyo ay tuloy-tuloy sa kanilang mga operasyon. Maging ang klase sa pampubliko at pribadong mga paaralan ay sinuspindi na rin ng Malacanang. Pabor naman ang ilang netizen sa desisyon ng gobyerno. Sa akin pong palagay, tama lang po na suspendin po ng gobyerno kasi ang mahihirapan din po sa gagawin pong pagkakaisa po ng Iglesia ni Cristo ay ang mga estudyante at saka mga trabador. So, yan malinaw sa malinaw yung mga taga-Pasay, taga-Maynila, pwede na ho kayong sumama kung gugustuhin nyo lang. At sabi ko nga, lagi, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. At huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Mamayang hapon po, meron po tayong upload umaga at hapon po upload natin. Pag nag-200 na po tayo, baka magtatlo na po. Pag 200,000 na po tayo, 200,000 subscribers, baka po magtatlong upload na po tayo. Hanggang sa muli, bye-bye!